Hi guys, good morning. Yung aking mulberry, mag-harvest tayo. Harvest natin yung dahon, yung mga magpas dito. Yan, kasi nakaharang na sa gate. Tapos kukuha rin tayo ng bunga kung alin ang, ayun, may nakita akong medyo hinog na. Tignan natin yung pwedeng kainin na. Tapos kukuha tayo ng mga tangkay, yung dahon, para gawin na gugulayin natin. Pero mga 2 days pa to kasi da-dry pa natin. Ayan. Sa sun-dry natin ng mga 2 days, medyo mas masarap, parang laing. Ang pagkuha guys, ito ko pinuputol para makabawas na rin sa nakalaylay. Tapos puputulin lang natin ng mga ganyang kaikli. Yan. Para pa hindi siya hanginin kasi bibilad natin eh. Baka tangay ng hangin. Yung matigas din natin may sa ating sama. Iwasan lang natin yung may bulaklak, sayang kasi. Ganyan lang. Kung meron may bulaklak, sayang. Wala naman kami ng bunso eh. Tapos kukunin natin yung mga bunga na pwede na kainin. Pwede na yan. Ano, kunin na natin yan. Kunin natin yung mga sa sulok-sulok. Yan. So guys yan. Gasan muna natin yung dahon bago natin patutuyuin. Kasi ito gasan natin bago natin kainin. Okay. Tanggal lang yung alikabok. Guys sarap yan. Masustansya yan. Mulberry. Buwan natin siya. Yakan mo na. Tapos ito gasan na natin. Okay na ito guys, kung natuyo ito. Ano? Parang natin tanggal. Kaya mabusiwas natin sa labas. Bago natin i-yang-yang. Okay, mga bukas pwede na yan. Isang bilad pa. Ayan. Maliliit lang. Ayan. Sandaan. Para yan. Sakto talagang biyasa. Veterano. Dampot pa lang, alam na. Thank you bro, thank you. So, umpisa natin dito ngayon sa paghihimay ng ating mulberry leaves. Ayan. Tanggalin natin sa tangkay. Ayan. Malutong na siya guys dahil 2 araw na siya pinainitan, binilad sa araw. Ayan guys. Medyo para ka naghihimay ng malunggay. Ayan. Medyo maproseso lang guys pero masarap to. Tapos puputol-putulin natin yung medyo malaking dahon. Ayan, para medyo bilis lumambot. So ayan yung ating ingredients. Ayan. Ayan, gata, tsaka yung unang piga, tsaka yung pangalawang piga. Yung pangalawang piga, yun yung pagpapalambot natin sa mga rekado. Kakanggata, tsaka yung pangalawang piga. Ayan, nilagyan ko ng dilis para pampalasa. So ayan, pinapakulo na natin ang pangalawang gata. So gamitin natin yung pangalawang gata. Yung una, yung malapot, yun yung mamaya, yung panghuli. Para lumambot lang muna at lumasa tong mga sangkap natin. Ayan, nilagyan natin, sinamahan natin ng tanlad para pampabango, tsaka pampasarap na rin. Sinama natin yung dilis, pinutulan ko ng ulo, tinanggal ko yung ulo ng dilis para hindi mapait. Okay, so huwag na rin titigilan yung paghalo para hindi mabuo yung gata.
pinabayaan kasi natin na kumulo lang yan, mabubuo yung gata. Sayang, hindi masarap, hindi lalasa yung gata ng todo, magiging tubig lang siya. Ayan, haluin lang natin ng haluin hanggang kumulo talaga siya ng todo. Nilagyan na natin ng ano yan, ng kunting asin, yung unang pakulo. Kunting asin lang, dagdagan na lang natin mamaya pag yung ano na, kailangan ng timpla ng tama. Yan, yung pamintang durog, pwede rin buo. Ang nilagay ko yung crack, so sinama ko na yung ibang sili, so kasi panghang. Tsaka syempre yung ating magic sarap, kalahati lang yan guys, kunti lang yan, tira lang namin kahapon. Yan. Ilagay na natin syempre yung dahon. Ayan na. Kunti na lang na-produce natin na dahon kasi natuyo na, kumunti na siya. Para lang siyang gabi guys. Yan. Sarap kasi pag medyo pinatuyo ng konti, mas lalasa sa yung dahon. Ilagay natin ng konti, tapos tatakpan natin yan mamaya. Mga ingredients yan. Ang hipon mamaya ako na ilalagay, kasi ang pampalasa talaga dyan yung dilis. Sa huli natin lalagay yung yung hipon, parang pang garnishing lang na, pang ano lang yun pang toppings. Ayan guys. Ayan. Tapos lagyan natin siyempre yung pinakang malapot na gata, yung kakang gata kung tawagin. Ayan. Ayan ang malinamnam dyan. Ayan. Tapos takpan natin siyempre, pakuluin natin mga 10 minutes. Na. Tapos siguro timpla na natin, tikman natin kung tama na yung timpla. Ayan guys, bango na yung aroma ng dahon. Ayun, sinama na natin yung hipon syempre. Ilang pirasong hipon lang yan, dalawa lang naman kami ng aking bunso, so tama lang yan. Tapos takpan natin uli yan para ulit, tapos para lumasa yung hipon katapaan. Ayan. Takpan. Ayan, kumulo na, kulay orange na yung hipon, bukas uli. Ayan. Ayan, sarap na guys, gutom na ako, tama-tama. Alas 12 na eh. Ayan, yun, nilagyan natin ng asin dahil parang kulang, tinikman ko kanina. Patuyuan natin ng konti, siguro mga another 10 minutes para maluto ng maayos. Kukulo na naman. Bukas na naman, nakakailang bukas na ba ako. Tikman natin kung tama na timpla. Medyo patutuyoy pa natin na konti, kasi parang ano pa, gusto ko medyo malapot-lapot din sa baw. Ayan, tinikman ni Matsuki. Ayan, tinakpan, tinakuli. Another 10 minutes para sure na lutong-luto, lumambot yung dahon. Kasi yung dahon guys, pag medyo kulang sa palambot medyo makunat-kunat siya. So ayan na, tama-tama na, medyo lumapot na yung gata. Ayan, gutom na si Matsuki. Luto na. Kukuha na tayo ng mangko. Ayan. Ready na yung kanin.
bagong lutong kanin. Masarap yan guys ang mulberry. Marami siyang health benefits. Ayan. Sustansya siya, vitamina, lahat. Ayan, sama natin isang pirasong tanlad. 3 pirasong hipon na kami ni Bunso para may tira pa mamayang gabi. Hehehe. Hindi na lang naman kami kumain. Ewan ko lang ngayon kung masarap ito. Ayan. Ready. Ayan na ang ating ginataang dahon ng mulberry. Ayan na. Nasa lamesa na guys. Kain na. Kain guys. Ginataang mulberry leaves. Sarap guys, masarap.